Sa panahon ngayon, napapalibutan tayo ng teknolohiya. Ginagamit natin ang ating mga smartphone para makipag-ugnayan sa mundo. Mayroon tayong mga smartwatch na konektado sa ating mga telepono at ang ating mga telepono naman ay konektado sa ating thermostat, wallet, home security system at maging sa ating mga sasakyan. Ngunit may isa pang hiwaga sa likod ng katalinuhang ito na minsan ay lumalampas pa sa ating imahinasyon. Ito ay ang kakayahang baguhin ng tadhana. Si Douglas Dre, 35 taong gulang, ay nakaupo sa interrogation room number 2 sa opisina ng sheriff ng Pro County sa lungsod ng Green Bay, estado ng Wisconsin, USA. Tulad ng inyong nakikita, si Douglas ay labis na emosyonal. Ito ay dahil katatanggap niya lang ng balita na nakahanap ang mga pulis ng isang bangkay na may mga katangiang tumutugma sa kanyang kasintahan na hindi pa natatagpuan. Bagamat hindi pa isinasagawa ang formal na pagkilala sa bangkay, labis ang pighati ni Douglas na umabot sa puntong nagpaplano na siya ng paghihiganti. Ang nakapagtataka, sa sandaling iyon ng pagdadalamhati, may isang bagay na hindi alam ni Douglas. Wala pang 41 oras ang lilipas. Siya, nalarawan ng isang tapat at mapagmahal na kasintahan, ang magiging pangunahing suspek sa malagim na sinapit ng kanyang nobya. Nicole Van Hersebruck, mula sa bayan ng Ledgeview, Green Bay, Wisconsin, USA. Ang magandang guro na ito, na 32 taong gulang, ay si Nicole Vederheiden. Mas kilala siya ng kanyang mga kaibigan sa palayaw na Nikki. Unang nakilala ni Douglas si Nikki noong Setyembre 2014 at mula noon, tila tinamaan sila ng kidlat ng pag-ibig. Dahil sa kanilang pagiging tugma sa pag-iisip at personalidad, madalas mag-date sina Nikki at Douglas, manood ng sine at halos hindi na mapaghiwalay kahit sa pagtulog. Dahil sa kanilang matinding pagmamahalan, isang buwan pa lamang silang magkasama, nakatanggap sila ng magandang balita. Nalaman ni Nikki na siya ay nagdadalang tao. Kahit hindi pa kasal, dahil sa pangyayaring ito, mabilis silang nagdesisyon na magsama sa iisang bubong. Sa kanilang masayang tahanan, kasama rin nila ang 2 anak ni Nikki sa dating relasyon, sina Mikaela at Tyler. Ang 2 bata ay agad ding minahal at inalagaan ni Douglas na parang tunay niyang mga anak. Ang tapat na pagmamahal at pag-aalaga na ito ang tumulong sa kanila na mabilis na makabuo ng isang napakagandang pamilya. Pagsapit ng Mayo 2016, ang bunga ng pagmamahalan ni Nikki at Douglas, ang kanilang malusog na anak na lalaki ay 10 buwang gulang na. Dahil sa kanyang mga pisnging malulusog at ngiting nakakatuwa, nagdala ang sanggol ng di matatawarang saya sa buong pamilya. Ito ang naging motibasyon ni Nikki at Douglas na lalong magsumikap upang magampanan ang kanilang mga trabaho habang inaalagaan ng maayos ang kanilang mga anak. Sila ay nagsikap ng husto na minsan ay umaabot sa sukdulan ng stress at pagod. Sa kabila ng hamong iyon, hindi sila sumuko. Nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng sigla sa kanilang relasyon. Kaya, gaano man kaabala kapag may kaunting oras, sinisikap ni Nikki at Douglas na mag-ayos ng mga date sa mga bar sa kanilang lungsod, isang lugar na may pinakamaraming bar sa buong Amerika na may masiglang entertainment, inumin at musika. Isang Biyernes ng gabi, ika-20 ng Mayo 2020, tulad ng dati, nagpasya sina Nikki at Douglas na mag-date. Kumuha sila ng isang orasang babysitter para mag-alaga sa mga bata. Ang napili nilang puntahan ay ang bar na Warrior Hall, isang sikat na lugar sa rehiyon na may mga live music performance. Para mas masaya, inaya nila ang 2 nilang malapit na kaibigan, sina Aaron Kolinsky at Crystal, na sumama. Matapos magsayawan at magsaya sa Warrior Hall, sumapit na ang ika-11 ng gabi. Dahil sa masiglang kapaligiran at mga cocktail,
Sina Nikki at Aaron Kolinsky, isa sa kanilang mga kasama, ay puno pa rin ng sigla at gustong ituloy ang kasiyahan. Inaya nila sina Douglas at Crystal na pumunta sa ikalawang round sa isa pang bar na tinatawag na The Sardine Can, na halos 12 minuto ang layo sakay ng kotse. Gayunpaman, habang sabik si Nikki na ituloy ang masayang gabi kasama si Douglas, bigla siyang nagpasya na manatili sa Warrior Hall kasama si Crystal. Ang dahilan na ibinigay ni Douglas ay gusto nilang kausapin ng ilang mga kaibigan mula high school na aksidente nilang nakita sa bar. Ang magkasalungat na desisyon ni Douglas ay lumikha ng isang di maipaliwanag na puwang para kay Nikki. Sa halip na magkasamang sulitin ang mga bihirang sandali na malayo sa mga responsibilidad sa mga anak, naghiwalay sila ng landas. Ito ang labis na ikinainis ni Nikki. Dahil sa pakiramdam na pinabayaan, bumigat ang kanyang kalooban. Kahit kasama pa rin si Aaron na umalis sa Warrior Hall papuntang The Sardine Can, hindi niya binitiwan ang kanyang cellphone para makipag-ugnayan kay Douglas. Sunod-sunod na mensahe at tawag ang kanyang ipinadala, puno ng hinanakit at pagnanais ng paliwanag o kahit man lang pag-alo mula kay Douglas. Ngunit ang kanyang pagkadismaya ay nauwi sa sakit ng damdamin nang sa simula ay hindi niya matawagan si Douglas. Nang mag-alok si Aaron na siya na lang ang tatawag kay Douglas, ang masakit pa, agad itong sinagot sa kabilang linya. Marahil hindi ito ang unang beses na naging malamig si Douglas sa kanyang kasintahan. Ngunit sa araw na iyon, lumampas na ito sa hangganan ng pagtitiis ni Nikki, 11:40 ng gabi. Dahil sa tindi ng galit at sakit ng damdamin, hindi na nakayanan ni Nikki na manatili. Bigla niyang iniwan ang kasiyahan, mag-isang lumabas na puno ng emosyon. Nag-aalalang hinabol siya ni Aaron. Patuloy na pinapayuhan si Nikki na kumalma at huwag umalis sa ganoong estado. Subalit, tila walang epekto ang kanyang mga payo. Labis na nasaktan si Nikki sa asal ni Douglas. Nang makalayo ng kaunti si Nikki, matiyaga pa ring sumunod si Aaron, umaasang mapapakalma niya ito at nag-alok pa na ihatid siya pa uwi. Ngunit, naging masungit ang reaksyon ni Nikki na naging dahilan upang mapatingin sa kanila ang mga tao sa paligid. Dahil sa tensyonadong sitwasyon, sumuko na si Aaron. Nagpasya siyang bumalik na lang sa bar at hinayaan si Nikki na umuwing mag-isa. Isang desisyon na hindi niya inasahan na magiging dahilan ng kanyang pagsisisi habang buhay. 3 ng madaling araw, ika, 21 ng Mayo, 2016, umuwi si Douglas matapos ang mahabang gabi. Doon, naabutan niya si Dallas, ang babysitter, na pagod na naghihintay na matapos ang kanyang trabaho. Nang makitang mag-isang umuwi si Douglas, tinanong ni Dallas kung nasaan si Nikki, ngunit nanatili siyang tahimik. Matapos ang maikling usapan, pinauwi na ni Douglas ang babysitter. Halos 11 oras ang lumipas, wantapati si sanang hapon ng parehong araw, nakatanggap ng bigla ang tawag ang Public Safety Department ng Pro County. Galing ito sa isang lokal na magsasaka na may takot sa boses. Iniulat niya ang pagkakadiskubre sa isang babaeng walang damit na nakahandusay sa kanyang palayan malapit sa Hoffman Road sa lugar ng Bellevue. Ang babaeng natagpuan sa lugar ay may mga kapansin-pansing katangian, mga 30 taong gulang, blonde ang buhok at may suot na pink na wristband sa kanyang pulso tulad ng mga ibinibigay sa mga concert. Dahil sa kanyang kalagayan at walang dalang gamit o anumang pagkakakilanlan, hindi agad matukoy ng mga investigador ang kanyang pagkatao, kaya kinailangan nilang kumuha ng DNA sample para sa pagkakakilanlan. Habang abala ang mga forensic expert, 4 ng hapon ng parehong araw, isang di inaasahang tawag ang dumating sa Public Safety Department ng Brown County. Sa kabilang linya ay boses ni Douglas.
4:25 ng hapon, dumating ang mga investigador sa bahay ni Douglas sa dahilan na mag-iimbestiga pa tungkol sa pagkawala ni Nikki. Ang buong usapan ay lihim na ni-record gamit ang body cam. Pagdating ng mga pulis, si Douglas ay lasing at may kakaibang pamumutla sa mukha. Gayunpaman, wala namang anumang kakaibang sugat sa kanyang katawan. Sa buong pakikipag-usap sa mga pulis, naging kooperatibo si Douglas. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng detalyado at ibinigay pa ang kanyang cellphone para sa investigasyon ng mga kaugnay na text message. Sa puntong ito, wala pang sinasabi ang mga pulis kay Douglas at sa pamilya ni Nikki tungkol sa natagpuang bangkay sa palayan, dahil lahat ay pawang mga hinala pa lamang. Nang tanungin kung ano ang naging away nila bago mawala si Nikki, sinabi ni Douglas na matapos makipagkwentuhan sa ilang kaibigan mula high school, agad niyang kinuha ang telepono para i-text si Nikki at sabihing pupunta na siya sa ikalawang bar kung nasaan ito. Ngunit pagbukas niya ng telepono, nakita niya ang sunod-sunod na mensahe mula kay Nikki, hindi ordinaryong mensahe, kundi puno ng galit at hinanakit. Paulit-ulit na nagtanong si Nikki kung nasaan si Douglas, na may matigas na tono at puno ng akusasyon na may ginagawa siyang kalokohan sa likod niya. Si Crystal, ang kaibigan na nanatili kasama ni Douglas sa Warren Hall, ay naroon din. Agad siyang tinanong ng mga pulis tungkol sa naging reaksyon ni Nikki sa telepono nang tawagan nito si Douglas. Sinusubukan kong ipaliwanag sa kanya, gaano katagal kayo nag-usap? Ilang minuto lang tapos ibinabanan niya. Okay, ayon sa salaysay, nang tumawag si Aaron kay Douglas, si Crystal ang sumagot dahil abala si Douglas sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ngunit, hindi nakinig si Nikki sa paliwanag ni Crystal at lalo pang nagalit hanggang sa tumawag si Aaron para ipaalam kay Douglas na umalis si Nikki nang mag-isa. Dahil sa pag-aalala na maaaring mapahamak si Nikki sa paglalakad ng mag-isa habang lasing, umalis sina Douglas at Crystal sa unang bar at nagmaneho para hanapin siya sa mga kalye. Matapos ang halos 30 minutong paghahanap, nakarating sila sa The Sardine Can bandang 12:10 ng madaling araw. Doon, sa halip na ipagpatuloy ang paghahanap kay Nikki, umupo sila at uminom pa ng ilang baso. Pagkatapos lamang ng 2:00 ng umaga sila umalis sa bar. At bandang 2:00 ng umaga, inihatid ni Crystal si Douglas sa bahay nito. Ayon kay Douglas, noong madaling araw, matapos pauwiin ng babysitter, natulog siya at nagising ng 6:60 ng umaga para pakainin ang anak. Pagkatapos, natulog siyang muli hanggang 10:06 ng umaga. Sa buong panahong iyon, hindi niya nakita si Nikki. Ngunit hindi siya gaanong naghinala at inisip lang na baka nagtatampo ang kanyang kasintahan at natulog sa bahay ng kaibigan o ng nanay nito. Subalit, habang papalapit ang hapon, nagsimula na siyang mag-alala. Pagsapit ng 4 ng hapon, tumawag na siya sa pulisya. Pagkaalis ng mga pulis, naging mabigat ang kapaligiran sa bahay ni Douglas nang dumating si Heather, kapatid ni Nikki, at ibinalita na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa natagpuang bangkay sa palayan. Ang mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding pangamba. Ang tensyonadong kapaligiran ay nagpatuloy hanggang 7 ng gabi nang biglang hilingin ng mga investigador na agad na pumunta si Douglas sa istasyon ng pulis para tumulong sa investigasyon. Ang pag-aalok ng inumin sa ganitong sitwasyon ay hindi basta-basta. Ito ay bahagi ng propesyonal na proseso ng investigasyon. Ang bote ng tubig ay hindi lang para makakuha ng DNA sa di halatang paraan, kundi para rin lumikha ng komportableng kapaligiran na tumutulong upang magtiwala ang isang tao at magbahagi ng mas maraming impormasyon. 7:33 ng gabi, matapos kumalma ng kaunti si Douglas, sinimulan ng 2 detective, sina Lee Kingston at Grant Gisler, ang interogasyon.
Hiniling nila na ikwento niyang muli ang lahat ng nangyari noong gabing nawala si Nikki. Musika 10:30. Agad-agad, ipinaalam ni Detective Kingston kay Douglas na mayroon silang search warrant para sa kanyang bahay at sasakyan at hiniling na ibigay niya ang mga damit na suot niya noong gabing nawala si Nikki. Okay. Ang interogasyon ay tumagal ng mahigit 2 oras hanggang bandang 9:49 nang magpasya ang mga detective na sabihin kay Douglas ang tungkol sa babaeng natagpuan sa palayan habang inoobserbahan ang kanyang reaksyon. Sa tingin ko hindi pa 100% na nakilala na siya nga pero maraming pagkakatulad. Gusto mo pa ba ng maiinom o ano pa man? Magpahangin ka muna. Oo. Bigyan mo lang kami ng ilang minuto at sasamahan ka namin sa labas. Musika. May iba pa ba kayong detalye na alam? Anong nangyari? Sa sandaling iyon, si Douglas ay gumuho. Walang tigil sa pag-iyak. Matapos ang interogasyon, hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Nikki at Douglas para kumuha ng ilang gamit ni Nikki upang ikumpara ang DNA sa babaeng natagpuan sa palayan. Ang ikinagulat nila, aksidente silang nakakita ng isang pares ng sapatos na Jordan na may kakaibang pulang mantsa sa ilalim. Ang marka ng sapatos ay sinasabing halos kapareho ng markang natagpuan sa katawan ng babae sa palayan. Nakita rin nila ang pulang mantsa sa sahig ng garahe at sa loob ng kotse ni Nikki. Kapansin-pansin. Sinabi ng isang kapitbahay na habang nagpuputol siya ng damo sa kanyang bakuran, aksidente niyang nakita ang mga kahina-hinalang bagay sa bakuran. Isang charger ng telepono na may pulang mantsa, mga hibla ng blonde na buhok at isang nakababahalang pulang mantsa sa tabi nito. Kinumpirma agad ng resulta ng DNA test. Wala nang duda, ang babaeng natagpuan sa palayan ay si Nikki nga. Mas lalo pang naging tiyak nang halughugin ng buong palayan. Natagpuan din ng mga pulis ang mga damit, bag at telepono ni Nikki. Lahat ay tila mga huling piraso ng isang palaisipan na malapit ng malutas. Isang malagim na kwento ang malapit ng mabunyag. Mula sa pinagsama-samang data ng telepono, mga nakalap na ebidensya at mga salaysay ng mga saksi, bahagyang nahulaan ng mga investigador ang mga pangyayari noong gabing iyon. Marahil matapos umalis sa bar na puno ng galit, nakauwi si Nikki sa kanilang bahay. At nang umuwi si Douglas mula sa The Sardine Can noong madaling araw, nagkaroon sila ng pagtatalo na humantong sa isang malagim na resulta. Pagkatapos, ginamit ni Douglas ang mismong kotse ni Nikki para dalhin at iwanan siya sa isang ilang na palayan. Ang teoryang ito ay lalo pang naging kapani-paniwala nang si Rebecca, ang dating kasintahan ni Douglas, matapos malaman ng balita ay mabilis na nagtungo sa pulisya para magbigay ng salaysay. Inihayag niya na noong sila pa, may tendensiya si Douglas na manakit isang nakababahalang impormasyon tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang nakagugulat na impormasyong ito ay pinatibayan ni Heather, kapatid ni Nikki, na ngayon ay magbubunyag ng mga kapansin-pansing detalye tungkol sa magulong relasyon ng kanyang kapatid at ni Douglas. Sabi mo magulo ang relasyon nila. Kailan? Ano ang alam mo tungkol doon o kailan mo nalaman? Okay, at siya ay controlling at nagagalit siya kapag hindi niya sinasagot ang mga tawag o text niya. At mayroon ding ilang beses na simula nang ipanganak ang sanggol, hindi talaga siya naging ama at lalabas lang siya at iinom buong gabi at hindi uuwi. At kapag sinabi ng kapatid ko ito ang kanyang panig ng kwento, kapag tinanong ng kapatid ko kung nasaan siya, nagagalit siya at sinasabing, wala kang pakialam. Mayroon ba siyang gamot para sa depresyon na sinubukan? Hindi niya kaya, lalo siyang nababaliw. Anong ibig mong sabihin sa nababaliw? Hindi niya lang talaga kaya. Takot siyang ingnan sa matin. Sa tingin ko takot siyang humingi ng tulong. Bakit mo nasabi yan? Hindi ko alam.
Sa tingin ko lang ay pakiramdam niya'y natrap siya sa relasyon at ayaw niya ng isa pang bigong relasyon na may anak. Tapos hindi ko alam. Sabi ng nanay ko, 2 linggo na ang nakalipas, sinabi niya sa kanya na binubugbog na siya nito. Tinanong niya, sinaktan ka na ba niya? Dahil sa mga salaysay ni na Rebecca at Heather, lalong napatibay ang hinala ng mga investigador na si Douglas ang nasa likod ng krimen. Dahil dito, 2 araw lamang matapos mamatay si Nikki, 7:09 ng gabi noong ika-23 ng Mayo 2016, opisyal na inaresto si Douglas at dinala sa kulungan ng county habang inihahanda ng mga opisyal ang pagsasampa ng kaso. Dahil sa kanilang masusing investigasyon, nagpasya ang mga pulis na habang hinihintay ang sapat na batayan para kasuhan si Douglas, ipinatawag nila si Crystal sa interrogation room. Posibleng si Crystal ay kasama ni Douglas sa pagkakamaling nagawa noong gabing iyon o kahit man lang ay may alam na mahalagang impormasyon. Maingat silang nagbigay ng mga tanong na nag-uudyok. Umaasa sila na sa isang sandali ng pagkalimot, maaaring di sinasadyang mailabas ni Crystal ang isang bahagi ng katotohanan kanyang itinatago. Sa tingin ko talaga, wala sa kontrol ang sarili niya noong gabing iyon. Nasa isang sitwasyon siya ng kahinaan. Alam mo, nag-aasal siyang parang tanga. Ibig kong sabihin, walang duda doon. Hindi ko maisip na sasaktan ko siya. Sasabihin ko sa iyo, walang duda sa isip ng sinuman na ipinapakita ng ebidensya na ang kaibigan mong si Doug ay may kinalaman sa pagpatay sa kanya. Walang duda doon. Okay, pagkatapos ng Warren Hall noong gabing iyon, hindi ko na siya kailanman, hindi ko na siya nakita muli. Hindi ko na siya nakita muli pagkatapos ng Warren Hall. Naiintindihan mo ba na kahit maubusan ng baterya ang telepono mo o kahit patay ito, hindi. Hayaan mo akong tapusin ang sinasabi ko. Pinapalabas ako nito sa anumang, sa totoo lang inilalagay ka nito. Sa tingin ko handa na akong umalis, mga sir. Dahil sa matigas na paninindigan ni na Douglas at Crystal, walang ibang magawa ang mga pulis kundi maghintay sa resulta ng DNA test. Inaasahan nilang si Douglas ay makakasuhan sa pagkamatay ni Nikki sa salang first-degree intentional homicide. Gayunpaman, 12 araw ang lumipas. Nang matapos ang lahat ng pagsusuri, isang napakagulat na resulta ang kanilang natanggap. Lahat ay taliwas sa kanilang inaasahan. Ipinakita sa mga pagsusuri na ang pulang mancha sa kotse ay hindi kay Nikki. Ang pulang mancha sa garahe ay hindi mula sa tao at ang mancha sa sapatos ay hindi dugo. Bukod pa rito, nakuha rin ng mga pulis ang security camera footage mula sa The Sardine Can. Tunay nga, tulad ng salaysay ni na Douglas at Crystal, dumating sila sa bar para hanapin si Nikki ng 12 cent ng madaling araw at nanatili doon hanggang 2 cent ng umaga bago umalis. Agad na pinalaya si Douglas. Ngunit kung hindi si Douglas at hindi rin sangkot si Crystal, sino ang pumatay sa magandang buhay ni Nikki? Ang sagot ay nasa kakaibang DNA na nakuha mula sa medyas ni Nikki. 3 buwan matapos siyang matagpuan sa palayan, ipinaalam ng crime lab sa mga pulis na nakakuha sila ng sapat na DNA mula sa isa sa mga medyas na suot ni Nikki noong mangyari ang krimen upang ikumpara sa National Criminal DNA Database. At sa kanilang pagkagulat, nakahanap sila ng tugma sa isang lalaking may kasaysayan ng pananakit at sangkot pa sa mas malalang krimen sa Virginia. Ang lalaking 38 taong gulang, ipinanganak noong 1978 sa Virginia na may taas na 6'4" at bigat na 270 pounds, kaya si George ay madalas tawaging Big Country. Noong 1998, kinasuhan si George sa isang kaso na tinawag na Troy White, ngunit napawalang sala. Sa parehong taon, nahatulan siya sa salang pagnanakaw at kailangang protektahan ng HME, kasama pa ang kasong illegal possession of firearms. Para takasan ang nakaraan,
Lumipat siya sa New York kasama ang kanyang asawa at 2 anak, ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pamilya. Matapos magdiborsyo, humingi siya ng tulong sa matagal na niyang kaibigan na si Eddie Jackson para makapunta sa Green Bay at magbagong buhay. Dito, tila naging maayos ang lahat para kay George. Nakahanap pa siya ng magandang kasintahan na 10 taon ang bata sa kanya. Sa simula, walang nakitang koneksyon ang mga pulis sa pangalang George kay Nikki noong gabing iyon, maliban sa DNA na natagpuan sa kanyang medyas. Ang pagbabago sa kaso ay dumating lamang nang magkaroon ng isang aksidente sa sasakyan na kinasangkutan ng Chevy Blazer na hiniram ni George sa kanyang kaibigan. Bagamat si George ang sinisi sa paglabag sa batas trapiko, hindi na gumana ang sasakyan kaya iniwan niya ito sa isang parking lot sa Green Bay. At nang puntahan ng mga pulis ang sasakyang ito sa pag-asang may bagong lead para sa investigasyon, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita nang matagpuan nila ang telepono ni Nikki sa loob mismo ng sasakyan. Bagamat ang pagsusuri sa telepono sa simula ay walang gaanong resulta, kalaunan ay na-access ng mga investigador ang kanyang Gmail at mula doon ang Google Dashboard. Ito ay isang tool na may kakayahang i-track ang eksaktong lokasyon ng telepono sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 3 source ng lokasyon: cell tower, Wi-Fi at GPS. Mula sa mga na-record na data, natuklasan ng mga pulis ang kahina-hinalang ruta ni George. Noong gabing nawala si Nikki, si George ay nasa Rascals Bar na 12 minuto lamang ang layo kung lalakarin mula sa The Sardine Can, kung saan huling nakita si Nikki. Ang mas nakakagulat, 2:30 ng umaga, na record ng data na umalis si George sa bar at dumiretso sa bahay ni Nikki, kung saan siya nanatili ng halos 1 oras. Sa isang maulang araw ng Setyembre, 4 na buwan matapos mawala si Nikki, inaresto si George. Ang Miranda rights ay isang pangunahing legal na karapatan para sa mga inaaresto sa Amerika. Sa madaling salita, ito ay ang karapatang manahimik at magkaroon ng abogado. Obligado ang mga pulis na basahin ang mga karapatang ito sa suspek bago mag-interogasyon. At tulad ng nakita ninyo, nagmamadaling humingi ng abogado si George at tumangging sumagot sa anumang tanong ng mga investigador. Marahil mula sa puntong iyon, handa na siya para sa isang mahabang laban sa halip na harapin ang interogasyon. 19 ng Mayo 2018, 2 taon matapos ang insidente, nagsimula ang unang paglilitis. Nakakagulat na ang lalaking unang inakala ng mga pulis na pumatay sa kanyang kasintahan ay ngayon isa sa pinakamahalagang saksi sa kaso. Tulad ng nakita sa bodycam ng pulis noong una nilang pinuntahan si Douglas sa bahay, may suot siyang smartwatch. Isang uri ng wireless electronic device sa pulso na karaniwang sinusubaybayan ang mga aktibidad ng nagsusuot mula sa mga hakbang, tibok ng puso at maging mga pattern ng pagtulog. Dito, gamit ang ebidensya mula sa teknolohiya na nakalap sa smartwatch ni Douglas, sinabi ng mga taga-usig na imposible na si Douglas ang gumawa ng krimen kay Nikki. Ayon sa taga-usig, ipinapakita ng data mula sa smartwatch ni Douglas na halos hindi siya gumalaw sa panahong pinatay si Nikki at maging noong dinala ito sa palayan na 3 milya ang layo. Kahit na inalis ang data ng pagtulog, tinanggap pa rin bilang ebidensya ang bilang ng mga hakbang. Walang sapat na hakbang si Douglas para tumakbo palabas ng bahay at gawin ang krimeng iyon. Ikinatwiran ng abogado ni George na posibleng hinubad ni Douglas ang smartwatch pag-uwi niya noong gabing iyon bago gawin ang krimen. Gayunpaman, na-record pa rin ng device ang 20 hanggang 30 hakbang niya noong 4th ring ng umaga nang siya ay umihi. Isang matibay na ebidensya na suot niya ito buong gabi. Ang kanyang kasaysayan ng hakbang ay 100% totoo. Sa paglilitis, nang tanungin tungkol sa kanyang relasyon sa yumaong kasintahan, malungkot na ikinuwento ni Douglas ang kanyang pangarap na pakasalan si Nikki. Bago ang trahedya,
masaya ang kanilang gabi. Patunay dito ay kahit bihira uminom si Nikki, pareho silang lasing noong gabing iyon. Hanggang sa nagpunta si Nikki sa ikalawang bar at sunod-sunod na nag-text na may ibang babae si Douglas, doon siya nagtaka kung ano ang nangyayari. Upang pabulaanan na mahal ni Douglas ang kanyang kasintahan at siya ay ganap na inosente. Dahil kung ito ay mapapatunayan, nangangahulugan na si George ang magiging nag-iisang suspek agad na ipinakita ng abogado ni George na si Lee Schuchart sa hurado ang text message na ipinadala ni Douglas sa kanyang inasampang araw bago mamatay si Nikki. Seryoso kong iniisip na sabihin kay Nikki at sa mga bata na kailangan na nilang lumipat. Habang lumilikha ng pagdududa ang mga ito sa paglilitis, agad na lumabas ang testimonya na hinihintay ng lahat. Humarap si George sa witness stand, unang nagsalita tungkol sa kanyang kaugnayan kay Nikki. Isang natatanging pagkakataon para marinig ang kwento mula sa kanya matapos tumangging magbigay ng pahayag sa interogasyon ng pulisya. Sa korte, inamin ni George na noong gabing iyon, naroon siya sa mga lugar na sinuri ng mga pulis sa pamamagitan ng Google dashboard. Ngunit dahil daw gusto ni Douglas na gawin niya iyon. Sa pagtataka ng hurado at tagausig, ikinuwento ni George na noong gabing iyon nakilala niya si Nikki sa Rascals Bar na 12 minuto lang ang layo mula sa The Sardine Can. Ang kanyang alaala sa mga pangyayari ay kakaiba. Habang nakatayo sa bar, nakita niya ang isang magandang babaeng blonde. Ayon kay George, dahil mukhang kaakit-akit at palakaibigan si Nikki, kinausap niya ito. Matapos ang ilang sandali, pumayag itong sumama sa kanyang kotse para kumuha ng marijuana sa bahay ni George at pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Nikki para magtalik. Bandang 2:30 ng umaga, nagsimula siyang ihatid pa uwi at tulad ng ebidensya sa Google dashboard, ipinapakita na bandang 3 ng umaga, dinala niya si Nikki sa bahay nito at huminto sa kabilang kalsada. Ngumiti siya nang may pahiwatig na ikinainis ng pamilya at mga kaibigan ni Nikki. Naniniwala silang nagsisinungaling si George. Nang tanungin kung anong nangyari, sinabi ni George na pagdating doon, nagpasya silang magtalik sa kotse dahil naalala niyang may babysitter sa loob ng bahay. Umupo si Nikki sa likod at dahil masyadong malaki si George, tumayo siya sa labas ng pinto ng pasahero sa likod habang ginagawa ito. Ang pamilya at mga kaibigan ni Nikki ay matiyagang nakinig sa bawat salita. Ikinuwento ni George na habang ginagawa nila ito, may biglang nangyari, may sumugod daw mula sa likuran at pinatulog siya. Sabi niya, paggising niya, nakita niya si Nikki na nakahandusay sa tabi niya, hindi alam kung buhay pa, at nakita si Douglas na may hawak na sandata at inutusan siyang dalhin si Nikki sa isang lugar na 3 milya ang layo at itapon sa palayan. Sumunod si George at sa kanyang pagkasindak, itinulak din niya si Douglas sa bangin, itinapon ang lahat ng gamit ni Nikki at mabilis na tumakas. Nang si Prosecutor David Lasina ang nagtanong kay George, nagsimula siyang maglabas ng mga argumento na nagpapatunay na kasinungalingan ang mga sinasabi ni George. Nagsimula siya sa kawalan ng katwiran na pipiliin ni Nikki na magtalik sa kotse dahil lang may katulong sa bahay. Matapos ang ilang tanong, nanatiling kalmado si George at patuloy na itinanggi ang lahat. Upang pabilisin ang proseso, at mapilitan si George na aminin ang kanyang tunay na motibo, ginawang mas matindi at mapresyur ng tagausig ang sitwasyon. Dinala mo si Nicole pauwi, 20 milya ang layo mula sa tinitirhan mo na umaasang makikipagtalik ka. Tama? Iyon ang inaasahan mo. Makikipagtalik ka, kaya mo siya inuuwi, tama? Umaasa ako na mangyayari iyon. Iyon ang patutunguhan mula sa mga nangyari kanina at sa mga napag-usapan namin. Mukhang iyon ang mangyayari. Nang makarating ka doon at naging malinaw na hindi makikipagtalik sa iyo si Nicole, nang subukan niyang pumasok sa bahay niya at iwanan ang sasakyan mo, doon nagbago ang mood mo, tama? Hindi po, sir. Doon
naging agresibo ang mga bagay, hindi ba? Hindi po. Doon mo kinuha ang kordon at sinakal siya, hindi ba? Hindi po. Sinampal ni Nick ang bahay niya. Patuloy na nagduda ang taga-usig sa salaysay ni George na kung totoo, dapat ay malakas ang pagkakapalo sa kanya ni Douglas para mawalan ng malay. Ngunit ang hindi makatwiran, kinabukasan, walang nakitang pasa o galos sa ulo ni George. Sa sitwasyong ito, maikli lang ang sagot ni George. Sa salaysay ng taga-usig, may isa pang hindi makatwirang bagay, ang motibo ni Douglas. Sa harap ng pressure mula sa taga-usig, sapat ang talino ng abogado ni George para magtanim ng pagdududa sa hurado sa pamamagitan ng pagtutok ng motibo sa masamang kasintahan na si Douglas. Ang hustisya para kay Nicole ay hindi makakamit sa maling paghatol kay George Birch. Si Douglas Dre ang may motibo, oportunidad at koneksyon sa krimeng ito. Mayroon siyang motibo, hindi lang iyon, ipapakita rin ng ebidensya na mayroon siyang oportunidad na patayin si Nicole. May direkta siyang kinalaman sa pagpatay sa kanya. Malalaman ninyo habang umuusad ang kaso sa pamamagitan ng testimonya ng mga saksi na sina Doug at Nicole ay may toxic na relasyon na puno ng pag-aaway. Ipapakita ng ebidensya na noong gabing pinatay siya, iniwan ni Doug si Nicole sa mga taong halos hindi niya kilala para makipag-usap sa ibang babae at gumamit ng amphetamine kasama ang isang kaibigan. Sa harap ng matatalas na argumento mula sa magkabilang panig, sino ang paniniwalaan ng hurado? Nagsimulang magkaroon ng pag-asa nang magkaroon ng huling pagkakataon ang prosecution na maglabas ng ebidensya na nagpapabulaan sa kasinungalingan ni George. Una, ang mga damit na suot ni Nikki noong gabing iyon, maingat na ipinakita ni na Sergeant Brad Slinger at Rick Lisenby ang larawan ng pantalon ni Nikki na suot noong gabi ng insidente na natagpuan sa highway na puno ng pula. Batay sa iyong karanasan sa pag-iimbestiga ng mga marahas na krimen, pamilyar ka ba sa itsura ng tuyong dugo? Opo. At batay sa training at karanasan na iyon, ang mantsaba sa pantalon ay tumutugma sa itsura ng tuyong dugo? Opo. Kung hinubaran siya sa loob ng kanyang kotse, paanong naging hindi lang madugo kundi marumi at mabuhok ang mga damit na iyon? Ang mga damit na iyon ay napakarumi at nagpapakita na isinuot ito habang may nagaganap na away. Pinatutunayan nito ang kredibilidad ni George na zero, na hindi ito isang consensual na gawain. Lumabag siya, nakatakas mula sa sasakyan, binugbog niya ito, sinakal habang suot pa ang damit at pagkatapos ay dinala ang kanyang katawan. Kasinungalingan ang kanyang kwento. Sa huling bahagi ng paglilitis ay ang mga pangwakas na argumento ng prosekusyon. Ipinaalala nila sa hurado na huwag kalimutan ang lahat ng ebidensya laban kay George mula sa Google dashboard, DNA, hanggang sa kanyang mga hindi makatwirang salaysay. Sa huli, hiniling ng korte na tingnan ang kurdon na natagpuan sa bakuran ng kapitbahay ni Nikki at ang mga kurdon na natagpuan sa garahe ni Douglas upang makita kung magkatugma ang mga ito. At sa wakas, napawalang sala ang inosente. Matapos ang 9 na araw na paglilitis at mahigit 50 saksi, mahigit 3 oras lamang ang kinailangan ng hurado para magbigay ng hatol kay George. Sa isang estado na walang parusang kamatayan, hinarap ni George ang pinakamamabigat na sentensya, habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. Hindi lamang ito isang hatol ng korte, kundi isang patunay sa kapangyarihan ng teknolohiya sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang digital age ay nagdala ng mga ebidensyang hindi maikakaila. Bawat digital na bakas, bawat piraso ng data ay bumuo ng isang lambat ng ebidensya na hindi matututulan. Hindi tulad ng mga tao na may mga pagkiling at emosyon, ang mga datos na ito ay naging tapat na bantay ng katarungan, matatag hanggang sa huling sandali.
At para sa pamilya ni Nikki, kahit alam nilang walang makakapagpawi sa sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, sa gitna ng pinakamadilim na araw, nakahanap sila ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Iyon ay ang paniniwala sa katarungan at sa mga mabubuting bagay na umiiral pa rin. At marahil, sa isang lugar, si Nikki ay nakangiti ng payapa, alam na ang katotohanan ay sa wakas ay nabunyag na upang wala nang sinuman ang dumanas ng sakit na tulad ng dinanas niya at ng kanyang pamilya.